Eto na po, inamin na po ni Director General Nicolas Torre III, bawal ang tukhang, Operation Tukhang, na nangyari ito at ginawa ito nung nakaraang gobyerno. Ito ngayon ang mahalagang paglilinaw ng ating Director General dahil sila po yung mga ngasiwa, nangangasiwa sa kampanya laban po sa mga illegal activities at iba pa. Pero dahil siya ngayon ng bagong PNP, ito pala ang kanyang paniniwala. Kung noong araw wala siyang nagawa tungkol dyan dahil hindi siya mataas na opisyal o hindi siya ang PNP chief at sumunod yung ibang kapulisan, sa ngayon hindi na pwede mangyari yun. Kasi ang kanyang paniniwala nga po ay bawal yan, illegal yan. Ito yung report, balita po. Thank you sa UNTV. This is a bold claim, I know. Especially coming from someone in uniform. But I believe that Oplan Tukhang, in its most basic concept, is flawed. Hindi tama ang programang Oplan Tukhang ng administrasyon kung pag-uusapan ay ang paglaban sa mga hinihinalang gumagamit ng illegal na droga. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, ang tukhang ay mula sa Visayan words na tuktukhangyo na ang ibig sabihin ay katok at makiusap. Ayon kay General Torre, mali na katukin ang bahay ng isang tao na hinihinalang sangkot sa illegal na droga kung wala naman ari ang hawak na ebidensya ang pulis. Kung may ebidensya naman ari ang mga pulis, dapat na-arestuhin na agad ang individual at hindi dapat na makiusap pa sa mga kriminal dahil iyon naman talaga ang trabaho ng isang alagad ng batas. We go to someone's house, knock on the door, beg the suspected lawbreakers to stop. Yet, do we have the evidence? If we have the evidence, we have no business pleading on criminals. Our job is to bring a warrant and enforce the law, arrest the criminals, and hold it to jail. Si ML Party List Representative Leila de Lima nakipagpulong din kay Chief PNP kaugnay sa isinusulong na transitional justice. Kasama ng dalawa sa pulong, sina National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan at si Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalato. Ayon kay Congresswoman de Lima, dapat aminin ng mga pulis na mayroong mali sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. So that's the first step, the acceptance. Hindi pwedeng in denial ang mga nasa PNP as an institution na para bang walang nangyari, and worse, yung iisipin na walang masama doon sa mga pangyayari. Kailangan meron munang ganon, recognition, awareness na something went very wrong. Sinabi ni Representative de Lima na kasama din sa napag-usapan ay ang ginagawang investigasyon ng International Criminal Court sa mga matataas na opisyal ng pambansang pulisya na sangkot sa war on drugs ng Duterte administration. I pointed out na yung ICC, ang talagang pinaka-target niyan, ang focus niyan, ay yung mga highest officials, those officials with the highest responsibility dun sa mga EJKs, and that of course include the former president who's now in The Hague, and then the former PNP chief na Senator Bato de la Rosa bilang the chief enforcer of Oplan. Gayunman, dapat aniya makipagtulungan sa investigasyon, hindi lamang ang mga aktibong opisyal, kundi maging ang mga retiradong opisyal. Ayan. Pati kahit sino, pwede pala makipag-ugnayan. Thank you. Sa balitang yan at naliwanagan din tayo kahit paano. So ayun, ang matindi rito kasi si General Torre na nagsasalita. Mali ang Oplan Tukhang na nangyari during Duterte administration. Yan na ngayon ang sinasabi ngayon ng Director General. Ibig sabihin, mula nang si Marcos administration at mula sa liderato ni General Torre, wala nang pwedeng mangyaring tukhang. Kasi nga, mali yan. Maling proseso. Kaya nga po, hindi dapat maulit. Yun ang ito. Kung alam ito ni General Torre na hindi naman siya abogado, hindi ba? Bakit ito kayo nagawa ng nakaraang gobyerno? Daming abogado nun. Pati yung presidente dati, abogado. Mukhang na-overpower. Kaya ayun, nakulong. Kasi, crime against humanity. Yun po yun. So, maganda yung ugnayan ng Commission on Human Rights, National Police Commission, at Director General ng PNP.
Kasi sila ho talaga yung magkukontrol at sila mangangalaga sa karapatang pantao ng pulis, karapatang pantao ng sibilyan. Kaya Human Rights Commission, NAPOLCOM, siya naman ang magdidisiplina at mag-iimbestiga sa mga otoridad na maaaring umaabuso. At yung Director General naman, napakaganda na sinasabi, hindi pwede yung paglabag sa batas. Hindi pwede ang tukhang kasi bawal yan. Maling pamamaraan yan. Rule of law ang kailangan. Ang galing, yan ho yung positibong balita. Ayan ang nakikita natin. Kaya may pag-asa. Malungkot man, maraming nawala noong panahon, noong 6 na taon ng Duterte administration. Pero ngayon, hindi na ho mangyayari yan. Kung meron man yan, maliliit na lang. Pero hindi tukhang. Kasi nga bawal yun. Mali yun sa ibang pamaraan. Pero mangingibabaw pa rin pangangalagaan ng kasalukuyang gobyerno karapatang pantao para hindi na maulit ang human rights violation o crime against humanity laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya nga yung kaso ng dating Pangulong Duterte at ni General Bato, Senador Bato at iba pang maaaring sangkot yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nga po, nangyari. May ebidensya, may complainant, may biktima. Kaya mabigat talaga yan. Hindi pangkaraniwang kaso yan. Hindi pangkaraniwang problema yan. Para maiwasan, ay di huwag nang gawin. Mali pala. Mabuhay ka, General Torre, dahil sa iyo mismo nang galing yan. So, makakatulog ng mahimbing, hindi mag-aalala ang mga sibilyan. Dahil hindi na mauulit na mawala ang kailang mahal sa buhay nang wala sa lugar. Protektado na ang mga sibilyan. Ang maliliit lalo tigit. To serve and protect. Rule of law. Yan ang ibig sabihin ng pamunuan ng PNP. Yan ang kailangan. Ang galing, di ba? Hindi lang pala boksingero itong ating PNP chief. Talagang merong paninindigan at malasakit sa kapwa. At yung mga aabuso sa kanilang kapulisan kung sino man, may paglalagyan kayo. Kasi hindi ko konsintihin, hindi papayagan ng inyong Director General, ng ating PNP chief, ang aabusong opisyal. Kasi mali yun. Labag sa batas yun. Diba? Kung nakaraang gobyerno, umaabuso kayo, umabusong iba dyan, kaya may problema kayo, ngayon hindi na pwede yan. Under PBBM, under General Torre, PNP na, boksingero pa pala. Kita mo naman, galing ha? Ayos, galing ha? Hanggang kailan pa ba si General Torre? Sana lahat ng pulis ganyan. Kung di ako kakamali, mahigit na 1 taon pa siyang magiging director ng PNP. Sana nga ma-extend pa. Kasi nasa batas po kasi mandatory retirement ang 56 years old. Pero merong authority ang Pangulong i-extend kung gusto niyang i-extend. Ayun, sana ma-extend ka ganito ang performance ng isang herald. Ito yung kailangan natin. Sana patapos ng 56 years old niya, ma-extend pa siya dahil kailangan ito ng bayan. Sa aking personal na opinion, siya ang karapat-dapat na PNP chief talaga. Please like and share.